Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga pa muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Atid po siya na ng World Radio International White's Ferry Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay mensahe, Brother Dan Oliva. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito o sa araw na ito ay pinamagatan kong sa English, Traditions of Men versus the Word of God, based on the book of Mark, chapter 7, verses 7 to 9. This is intended for November 9, 2025. So ang ating pong pag-uusapan ay ang mga kaugalian ng tao laban sa mga salita ng Diyos. At ang ating pong teksto, Marcos Kapitulo 7, talatang 7 at 9 ay ito po ay para sa Nobyembre 9, 2025. Basahin po muna natin sa wikang English ang sinabi ng ating Panginoong Kristo sa Marcos 7, versikulo 7 hanggang 9. Sabi ng Panginoong Kristo sa mga Pariseo, "In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men, for laying aside the commandment of God, you hold the traditions of men." And he said to them, "All too well you reject the commandment of God, that you may keep your traditions." Mark chapter 7, verse 7 to 9. Ganito po ang sinasabi sa ating sariling wika. Simulan po natin sa talatang 6. Marcos 6, chapter 7 ng Marcos, kapitulo 7, talatang 6 hanggang 9. Ganito po ang sinasaad ng Biblia. Sinagot sila ni Jesus, "Mga mapagkanwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang izulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat inuturo nila galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay mga tradisyon ng tao." At sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Ang gagaling ninyo, para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos." Yan po yung ating mga pagbabasa sa ating teksto. Marcos kapitulo 7, talatang 7 hanggang 9. Ginagamit po natin yung pinakamagandang translation, magandang balita, Biblia. Yan po yung latest translation ng ating Tagalog version. Now, punta mo po na tayo sa ating introduction. Babasahin ko muna sa English and then we will make a translation in English, in Filipino. Every year, the Roman Catholic Church and other religious groups observe so-called All Saints' Day on November 1st and All Souls' Day on November 2nd. In calling them undas, mamaya papaliwanag po natin ibig sabihin ng salitang undas, they are done in behalf of the departed loved ones, relatives, and friends. But do this dual feast really mean what the Bible says, or are there biblical verses supporting these popular practices? So sa ating pong pag-aaral sa bagang ito, taon-taon po ay siniselebrate, ipinagdiriwang ng Romano Katoliko Iglesia at ibang mga iglesia ang All Saints' Day, Todos los Santos o Araw ng Mga Banal, sa unang araw ng Nobyembre, at ang Nobyembre 2 ay Araw ng Mga Kaluluwa. So actually dalawa po yun, All Saints' Day and All Souls' Day. At ito po sa isang salita, galing po sa salitang Espanyol, shortcut po ito, tinawag nila itong undas. Mamaya paliwanag po natin ang ibig sabihin ng salitang unda. Ito ay ginagamat nila para sa kanilang mga yumaong mga mahal sa buhay, mahal na mga kaibigan, pati ang mga kamag-anak. But
Ano po talaga ang kahulugan ng dalawang piyesta na ito? Piyesta para sa mga sa banal at piyesta pa rin para sa mga kaluluwa. Meron bang mga supporting verses o mababasa sa Biblia ang tungkol sa mga tinatawag na selebrasyon o dalawang piyesta na ito? So sa ating pag-aaral po, 4 po na parte ang ating pag-aaralan tungkol sa mga tradisyon ng tao laban sa salita ng ating Panginoon Diyos. Number 1, All Saints Day, the reason for its observance. Ito pong araw ng mga banal at ang dahilan kung bakit sila ay ipinagdiriwang. Pangalawa, araw ng mga kaluluwa. Ang dahilan kung bakit sila ay ipinagdiriwang. Number 3, beliefs and tradition in line with the two feasts. Mga paniniwala, mga kaugalian patungkol sa dalawang piyesta na ito. At ang pangapat, what are the biblical teachings violated by this celebration? Ano pong mga aral sa Biblia ang sinusuway o kinakalaban ng dalawang piyesta na ito? Mayroon bang pagtuturo sa Biblia na kinukontra ng dalawang piyesta na ito na ginaganap ng buong sanglibutan, buong Romano Catholic Iglesia at iba pang mga iglesia, yung mga sinasabi nating Kristiyano? Mayroon bang mga batas sa Biblia na sinusuway nila dahil sa selebrasyong ito? Pag-aaralan po natin yan sa ating discussion. Kayo po ay, of course, nakikinig sa ating radio broadcast sa GMA Radio. Every Sunday po ito. GMA Radio, DWRA, Barangay 92.7 every Sunday, broadcasting from Baguio City between 5 to 6 o'clock in the morning. At kung kayo po may katanungan, kayo po ay pwedeng mag-text o tumawag sa akin sa aking numbers sa Smart 059-49329 at sa Globe 0917-700-3134. Okay. Discussion na po mga kaibigan at mga kapatid. All Saints Day, araw ng mga banal. Ang mga dahilan kung bakit ito ay ipinagdiriwang. Ito po ay pagdiriwang para alalahanin ng lahat ng banal, kilala man o hindi, at ayon sa pagtuturo nila ay nasa langit na itong mga banal na ito. All saints of the church, whether canonized or not, this practice began with martyrs, but as number of the saints grew, November 1st was chosen to honor them. So ito pong selebrasyon ng araw ng mga banal, ito po primero ay para lang mo sa mga Kristiyano na namatay para sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Kristo. Subalit nang dumami na po yung sinasabi nilang martir para sa ating Panginoong Kristo, pinili po ng Iglesia Romana Katolika at iba pang mga religious group ang Nobyembre 1 para alalahanin ang mga namatay na mga banal. So, All Saints Day, Todos los Santos sa Espanyol. It honors their lives and serves as a reminder of the spiritual bond with those who have lived virtuous life. So, ito po ay isang parangal sa kanilang buhay at isang paalaala sa atin nung sila ay nabubuhay pa ng magandang uri ng pamumuhay, spiritual na pamumuhay, at ito ay inaalay nila sa ating Panginoon Diyos. It also reinforces the communion of saints, a belief that people on earth and heaven and in purgatory are spiritually connected. So meron pong doktrina na sinasabi nilang communion of the saints. Pagsasama-sama raw ng lahat ng mga banal, at hindi lamang banal na nabubuhay sa lupa, kundi pati na mga banal na nasa langit, at sabi nila, mga banal na manggagaling sa purgatorio. So yun po ang paniniwala. It's a reminder, it is a communion of saints para maalaala nila o natin ang mga buhay nila na inaalay nila sa ating Panginoong Kristo. Well, ito pong All Saints Day and All Souls Day, ito po ay kasama sa tinatawag nilang Triduum o 3 araw. Ano po yung 3 araw o Triduum? O 3-day period
Magsimula po sa October 31st, November 1, and November 2. At tawag nila po doon ay Triduum or 3-day period or celebration. At of course, yung October 31st, tinatawag po nilang Halloween Day. Halloween means solid or hallowed, holy. So nagkaroon po ng tinatawag nilang Halloween, October 31st. At ito po ang kaugalian nila dito. Nagkakaroon ng mga selebrasyon, nagkakaroon ng mga costume party, at ginagaya nila yung mga iba-ibang costume o kasuutan ng iba-ibang tao. At marami nagsusuot kalansay at iba pang uri ng tinatawag nating costumes o kasuutan. Well, sa totoo po, brothers and sisters, ang Nobyembre 1 po ay actually ang nagsimula nito ay si Pope Gregory IV taong 1837. Ulitin ko po, ang nagsimula nito ay si Pope Gregory IV, Papa Gregorio numero 4, at ang taon ay 837 Anno Domini 837 AD, at dapat daw ay selebrahin o ipagdiwang ng buong Iglesia Romana Katolika sa buong mundo. It was a feast day for the dead started by the Celtics, where this time of the year was the beginning of the dark season. So ang nagsimula po actually dito, yung mga tao na tinatawag nilang Celtics. At ito raw ay nagsisimula sa tinatawag nilang dark season. Pag dumarating po ang Disyembre, Nobyembre, mas mahaba po yung gabi kaysa sa araw. Ang ibig sabihin, hindi po mahaba yung oras, kundi mas maaga po na dumidilim ang ating sanglibutan. So ang tawag po nila dan ay dark season. Christians later adopted existing traditions to give them Christian meaning. Anong nangyari? Sapagkat ang mga Kristiyano, early Christian like the Apostle Paul and others, wala naman po silang ganitong tradisyon. So nangyari, nang marami pong mga pagano na hindi Kristiyano ang naging miyembro ng Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, para mabigyan daw ng mas magandang kahulugan ang mga tradisyon, mga piyesta na tulad nito, November 1 and 2, pinalitan po nila yung pangalan. Sa halip na piyesta ng mga pagano, ginawa nilang November 1st, All Saints Day, Todos los Santos, o piyesta para sa mga banal. At November 2, Todos los Almas, piyesta sa lahat ng kaluluwa na pumanaw. At actually po, ang pinakaunang nag-celebrate o nag-suggest ng practice na ito, gawain ito, ay si Pope Boniface IV, Papa Bonifacio numero 4, at ito po ay binigay niyang parangal sa tinatawag na Pantheon in Rome. Ano yung Pantheon in Rome? Pantheon in Rome is, ang paniwala po ng mga Romano noon, maraming uri ng Diyos. May Diyos sa langit, may Diyos sa lupa, may Diyos sa dagat, etc. So tawag na yun Pantheon. The word pan means all God. So may paniwala sila na lahat, marami po ang Diyos. At ito po ay sinelebrate ni Papa Bonifacio sa taong 609 Anno Domini. 609, 609. Ito po ang sinasabi nilang paninimula ng modern observance ng All Saints Day and All Souls Day sa November 1 and 2. So yun po yung parang paliwanag natin kung bakit sinicelebrate, ipinagdiriwang yung All Saints Day, Todos los Santos, araw para sa lahat ng banal. Lalo na yung mga na-recognize ng Roman Catholic Church na santo. Ang tawag nila sa English, canonizado or canonized. Ang ibig sabihin ng canonized, mayroon po silang rules or guidelines na sinusunod para maituring ang isang tao na santo. In other words, siya ay nagbigay ng kanyang buhay sa Panginoon, sa kanyang buong buhay ay para sa Panginoon lamang. Yun po yung mga tinatawag ng alituntunin o sinusunod nila na guidelines para makapili nila ng tinatawag nilang tunay na santo na aprobado ng Iglesia Romana Katolika. Now, let's go to the second one, All Souls Day.
ang piyesta ng lahat ng kaluluwa. May diferensya po yung kaluluwa na hindi pa naging santo kaysa yung kaluluwa na ordinaryo. Lahat naman ng tao po mayroong kaluluwa. Tatlo po ang ating parte ng ating pagkatao. Ayon kay Apostol Pedro, 1 Thessalonians 5:23, ang tao po ay may katawang pisikal, may kaluluwa, at may espiritu. Hindi po pare-pareho yan. Ayon kay Apostol Pablo, pag tayo namamatay, ang ating pisikal na katawan inililibing, nagiging alabok. Ang ating espiritu bumabalik po sa Diyos ayon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, at ang ating kaluluwa, yun po ang punta sa lugar na Hades or place of the dead. Yung Hades po, dalawa yon. Yung Tartarus or place of torments, pagdurusa, at paradise o the bosom of Abraham, sinapupunan ni Abraham. Yun po, wala pong termino na purgatorio na mababasa sa Biblia. Yung word na purgatorio po, medyo inimbento po ng tao yan. So, ano pong ginagawa nila sa araw ng mga kaluluwa? Well, pinagdarasal nila yung mga pumanaw na mga kaibigan, kapatid, mga mahal sa buhay, at ito po ang kanilang panalangin, ang paniniwala na yung mga kaluluwa na wala pa sa langit, naroon po sa lugar na tinatawag nilang purgatorio. O bakit purgatorio? Yung salitang purga, it means to cleanse, malinisan. So kung halimbawa, sila pa ay hindi fully cleansed, hindi pa talaga nalinisan, hindi pa talaga napatawad, ang pupuntahan po ng lahat ng kaluluwa na hindi pa napapatawad ng ganap ng Panginoon, yun po yung purgatorio or the place of cleansing, purga. So dito po sa purgatorio, sila po ay nililinis, spiritually speaking, bago sila mapunta ng langit. Ano po ang ginagamit ng tao para sila ay malinisan? Well, of course, mayroong mga panalangin, tinatawag nila ng Missa Requiem or prayers for the dead, at ito po ay pinapaniwalaan nilang makapaglilinis ng mga kaluluwa na sa purgatorio, at pagkatapos na sila ay malinisan, sila ay lalabas sa purgatorio at pupunta na po sila sa kalangitan. Yan po ang doktrina na kinagisna ng maraming tao sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Well, this practice is rooted in the early traditions and was formalized by the Catholic Church. Ang institution ng All Souls Day for General Intercession was started actually November 2. So, Nobyembre 2, at nagsimula pa ito sa isang lugar na ang pangalan ng lugar na yun ay Udilo. Isa pong pare, sabi nila Abbot of Cluny. Isa pong pare ng Cluny na namatay noong taong 1048, Anno Domini, 1048. So in other words, ito pong Abbot na ito, yung pare na ito, siya po yung nagpasimula ng selebrasyon ng All Souls Day sa Nobyembre 2, araw ng mga kaluluwa. And of course, yung mga naiwan dito sa lupa, mga pare, mga kamag-anak, sila po ay nagsiselebrate ng mga iba-ibang misa. At ang mga pare, mga saserdote, mayroon po silang iba-ibang kulay na kasuotan pag sila ay nagpapamisa para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Pag gumamit po sila ng itim, ibig sabihin nagluluksa, black, mourning. Pag gumamit po sila ng violet, ang ibig sabihin sila, penance means repentance, pagsisisi. At pag gumamit naman sila ng puti, white na garments, ang mga pare, ibig po sila nang sabihin, naniniwala sila sa pagkabuhay na muli. Yun po yung ating discussion kung bakit nagsiselebrate tayo ng All Saints Day, Todos los Santos, and All Souls Day, Todos los Almas sa salitang Espanyol. Now, ano po yung mga paniniwala at tradisyon na patungkol sa dalawang piyesta na ito? Tingnan po natin kung ano sinasabi ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Sana nariyan pa kayo, nakikinig sa ating pag-aaral. Now, sa salitang undas. Bakit may salitang undas? Well, yung salitang undas so galing sa salitang Espanyol. Yung undas, yung salitang galing po sa salitang unras means honors. So, sinyortcut po nila. Sa halip na honors or unras, tinanggal po nila yung AS. So, naging Ano naman yung das? Unos días de los almas e de los santos. The days of the souls and of the saints.
mga araw para sa mga kaluluwa at para sa mga banal. So nauna actually yung sa salitang undas, nauna po yung kaluluwa kaysa sa santos. Kaya nga, days, undas, unos, días, araw sa mga almas, kaluluwa, at ang S, yun po yung santos. Kaya tinawag nilang undas. Well, there is a tradition o kaugalian na kasama dyan. Anong ginagawa ng mga tao pag nagkakaroon ng tinsabi nating undas? Well, they visit the cemeteries. Punta sila sa mga sementeryo, mga puntod. Nililinisan nila yung mga puntod. They also light candles. Nagsisindi po sila ng mga kandila, naghahandog ng mga bulaklak, at yung iba pati pagkain na paborito ng mga yumao nilang kamag-anak, kapatid, mahal sa buhay, mga kaibigan. Ang iba pa nga, yung iba, yung mga sikat na yung mga artista, binibisita nila. Pag may sikat na tao, pupuntahan nila yon, mag-aalay sila ng mga bulaklak. Pero meron namang mga sutil. Yung mga bulaklak, pagkatapos na ng November 1 into, kinukuha nila yung bulaklak, pati pagkain, kinukuha po nila. Yun po isang uri ng kalokohan na ginagawa ng mga taong walang respeto sa mga yumao. So, undas, brothers and sisters, is a syncretic ritual for the spirit of the dead who has still a connection with the living. So, ito pong isang ritual, isang uri ng gawain para sa mga espiritu daw ng namangatay na may connection pa sa mga buhay. Totoo naman, may connection, pero wala na po silang communication. Hindi sila pwedeng tumawag sa atin o bumisita. Meron pong maraming paniniwala na kapag namatay ang isang minamahal o isang kaibigan, isang kamag-anak, bumabalik daw yung kanyang espiritu at kaluluwa dito sa lupa. Yan po ay hindi totoo. Wala pong sinasabi ang Biblia na ganyan. Yung iba pa, naglalagay sila ng kandila sa mga daanan para po ito sa isang invitation daw. Isang pag-iimbita sa mga espiritu para bumisita raw sa kanilang mga buhay pa na mga kamag-anak, kaibigan, at mga mahal sa buhay. Of course, yan po ay mga tradisyon, paniniwala, kaugalian na hindi po natin mababasa at matatagpuan sa Biblia. Isa pa pong gawain, may tinatawag silang pasyam or the 9-day novena is a period of prayer for the deceased. So, mayroon pong pasyam, siyam na araw at gabi na panalangin para sa mga yumaong mahal sa buhay, kaibigan, kapatid, at iba pa, kamag-anak. Ano po ang layunin niyan? Well, they believe that the soul of the departed takes 9-day journey to the spirit world. So yung paniniwala nila, kailangan daw siyam na araw sapagkat yun daw ang kailangan na pagbabiyahe ng nawalang tao, nawalang kaluluwa, papunta ron sa spirit world. Lugar o mundo ng mga espiritu at saka mga kaluluwa. So yun yung paniniwala nila. And of course, brothers and sisters, hindi po natin mababasa yan sa Biblia. At sa kanilang parangal, pag-aalala sa mga yumaong mga kamag-anak, mahal sa buhay, mga kaibigan, at iba pa, mayroon silang gabi-gabi na rosaryo, nightly rosary. Dito makikita natin yung repetition ng prayer. Our Father, art in heaven, Hail Mary, etc. No? So marami pong panalangin yan. At mayroon ding final prayer service and meal for the family and friends. So pagkatapos po ng siyam na araw, mayroong serbisyo, mayroong misa, tapos may pagkain na nakahanda para sa mga magkakamag-anak, mga mahal sa buhay, kaibigan at etc. So yun po yung mga gawain at mga kaugalian na konektado po sa selebrasyon ng All Saints Day and All Souls Day. Todos los almas and todos los días. Todos los almas and todos los santos. Yun po. Pero ang nauna po, November 1st, Todos los Santos, araw ng mga banal. Now, let's find out, meron bang mga pagtuturo sa Biblia
Are their biblical teachings violated by these celebrations? Mayroon bang sinusuway na salita ng Diyos kung itong dalawang selebrasyon na ito, November 1 and 2 at November 1 and 2, ay ginagawa ng sangkatauhan every year, bawat taon? Number 1, wala pong utos, wala pong halimbawa sa Biblia galing sa mga apostoles, galing sa Panginoong Jesucristo, na bigyan ng karangalan ang mga yumaong mga santo o banal, pati na ang mga kamag-anak na yumao. Wala pong ehemplo. Ang inaalala po natin yung, of course, ang utos sa 1 Corinthians chapter 11, alalahan natin yung pagkamatay ni Kristo sa krus at pagkabuhay na muli. Yun po ang inaalala natin sa pamamagitan ng pagtipik-tipik ng tinapay o breaking of bread and the drinking of the wine. Simbolo ng katawan ni Kristo, simbolo ng kanyang dugo na binuhos sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung utos. Pero wala pang utos na lahat ng mga namatay, mga kaluluwa, mga sinasabi nilang santo, ay bigyan po ng parangal ayon sa salita ng Diyos. Alright. Yung tungkol sa pagkamatay at pagkabuhay na muli ng Panginoon, matatagpuan po ito sa sulat ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. Ayon sa Matthew 15 verse 9, celebrations done on November 1 and 2 are purely human traditions. So ang mga pag-celebration, mga piyesta, pagdiriwang tungkol sa Nobyembre 1 at 2, yung undas, Todos los Almas and Todos los Santos, ay purely human traditions. Mga kaugalian lamang ng tao na ito ay ginawa nila. Wala ring utos, wala ring ehemplo o halimbawa na ang mga Kristiyanong buhay ay manalangin para sa mga yumao, sa mga patay. In other words, gusto kong makalaya sa purgatorio yung aking kamag-anak o kapatid. Mananalangin ako dito sa lupa. Wala pong halimbawa na ganyan na mababasa natin sa Biblia, mga kapatid. Bakit ganon? Well, sinasabi po ng Biblia, Hebrew 9:27, sapagkat itinakda ng Diyos ang buhay ang tao na mamatay minsan. Pagkatapos niyan ay paghuhukom. God has set an appointed time for man to die once, and after that the judgment. So, mamamatay ang tao minsan lamang, pagkatapos po niyan ay kamatayan. Ang nagtatakda siyempre ang ating Panginoon Diyos. Ngayon, kung tayo po ay hindi naniniwala sa Panginoon, kahit ngayon, halimbawa, sabi mo, hindi ako naniniwala na Diyos si Kristo na siya ay aking tagapagligtas. Marcos 16:16, brothers and sisters, you are already condemned. Ang iyong kaparusahan ay nakahanda na. Kung dito pa lang sa lupa, hindi ka naniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos, iyong tagapagligtas na namatay sa krus ng Kalbaryo. Alright, so yun po, Marcos 16:16. Subalit, kung babasahin po natin yung Biblia, sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma 1:7, Romans 1:7, the Apostle Paul, the Christians and Rome as saints. Roma 1:7, tinawag ni Apostol Pablo ang mga buhay na Kristiyano sa Roma na mga banal. Called to be saints, sabi niya. Romans chapter 1 verse 7. So, hindi po kailangan magmatay ang tao. Ideklara na siya ay banal o santo. Kung hindi, habang tayo ay buhay pa, ayon kay Apostol Pablo, Romans chapter 1 verse 7, we are already called saints. Mga banal na tayo habang tayo nabubuhay. Bakit ganon? Kasi ang mga tunay na Kristiyano ay iniwawaksin nila yung kasalanan at sila ay nabubuhay para sa serbisyo, paglilingkod sa Diyos, at ang buhay na yan ay banal at dedikado sa Panginoon Diyos. So, wala pong sinasabi ang purgatorio, ang Biblia ng purgatorio. Paulit-ulit ko po sabihin nito, there is no such thing as purgatory in the whole Bible. Ano pong nangyayari kapag tayo ay namamatay? Ayon po sa Lucas
16:19 hanggang 31. The parable of the rich man and Lazarus. After death, the soul of the rich man went to Tartarus, or the place of torments, buok ng pagdurusa. Subalit si Lazaro, na righteous, walang ginawang kalasalanan ng kabulustagan, o meron man, naghumingi na siya ng tawad, ang kanya pong kaluluwa ay napupunta sa paraiso or paradise. How do we know that? Nang si Kristo po ay nakapako sa krus, mayroong isang lalaki, isang kriminal. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay pumasok na sa iyong kaharian. Ano sagot ni Kristo? Lucas 23:43. Sabi ni Kristo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. So yung lugar na place for the dead, sa Griego salitang Hades, dalawa po parte yon. Yung pagpuok ng pagdurusa or Tartaros, and the place of Abraham or Abraham's bosom, ang tawag po nila doon ay place of Abraham's bosom, or sometimes it's called paradise. Yun po sa Lucas 16:19-31. Ang sabi ng Biblia, heaven is the final place for the righteous. Ayon po sa Apokalipsis chapter 21 verse 1-5, ang pinal na pupuntahan nila ng mga naging masunurin sa Panginoong Jesucristo, sa Panginoong Diyos, ay langit. There is only one place. And of course, sabi pa rin, ang pupuntahan naman ng mga lahat ng suwail, lahat ng makasalanan na hindi humingi ng tawad sa Panginoon, patuloy na nabuhay sa makasalanan, ang kanila pong pupuntahan ay impyerno. The lake of fire and sulfur. Alright, lake of fire and sulfur. Isa pong lawa, isang lawa ng apoy na hindi namamatay, at lawa ng azufre. Alam niyo na yung azufre, mas matagal po yung apoy dyan pag meron pong azufre. So yan sinasabi ng Biblia, mga kaibigan, mga kapatid, sa Matthew 25:46, Revelation 21 verse 8, Apocalypse 21:8, Book of Matthew 25:46. Yung pasyam na sinasabi natin kanina, hindi po yun tinuturo ng Biblia. Wala po yun. Sinabi ko na kanina, ang kaluluwa po ay hindi nagbabiyahe ng 6 o 9 na araw para makapunta sa spirit world. Hindi po totoong doktrina yan. After death, pagkatapos na ang tao ay mamatay, the forgiven soul, the righteous soul, the Christian goes to paradise, paraiso. Yun po yung kasama niya doon, sina Abraham at mga iba pang mga banal, ibang mga kasama rin po doon yung mga anghel. Yun po yung mababasa natin sa Lucas chapter 16 verses 19-31, yung parable of the rich man and Lazarus, especially chapter 23 verse 43. Nandun po yun kung saan pupunta ang kaluluwa kapag siya ay nawala na sa mundo ito. Saan naman pupunta yung kanyang espiritu? Ayon sa Ecclesiastes 12:7, ang espiritu po ay bumabalik sa Diyos. Whether you are good or bad, your spirit will return to God, according to Ecclesiastes 12:7. So ano yung napupunta sa temporary place of punishment? Yun po yung kaluluwa natin. Kaluluwa, the soul, the consciousness, yun po yung tunay na pagkatao. The soul lives in the physical body. Yung kaluluwa nakatira sa physical na katawan, at ang physical na katawan ay nabubuhay lamang dahil sa espiritu na binuhay o ginawa ng Diyos para mabuhay yung tao. So pag nandun nun yung buhay na yung physical na katawan, nandun doon din po yung kaluluwa. Mahirap ba niya intindihin? Yan po sinasabi ng Biblia. Sa ating po pagtatapos, brothers and sisters, banggitin natin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. The scribes and the Pharisees were censured by Christ by making traditions higher than the words of God. Bakit kinundi na? Pinagalitan ng Panginoong Jesucristo ang mga Pariseo at mga Iskriba. Ano bang kasalanan nila? Ang kasalanan nila, itinaas nila yung kanilang tradisyon o kaugalian kaysa sa salita ng Diyos. Ano yung kaugalian na hindi nila winalang bahala nila? Ano yung tradisyon o doktrina? Well, ang doktrina ng Diyos, suportahan mo ang nanay at tatay mo hanggang sa kanilang katandaan. Bilang ginawa ng mga Pariseo, para wag nilang suportahan ang mga tatay at nanay nila sa kanilang katandaan,
Ang sinabi nila, ginamit nila yung word na kurban sa salitang Hebrew at Aramaic. Yung kurban means dedicated or given to God. So kapag sila raw ay nagbigay na ng Panginoon, sa Panginoon, yung kurban, dedicated to the Lord, excused na raw sila. Hindi na raw nila dapat suportahan ang kanilang ama at ina. At yan po ay tradisyon, kaugalian na inimbento ng mga Pariseo at mga Saduceo upang makaiwas lamang sila sa utos ng Diyos na dapat suportahan natin ang ating mga magulang, honor your father and mother, even in their old age. Yung suporta na yon, kasama din yung pagbibigay ng pera, pagkain, pangangalaga kung sila ay may mga sakit. So, Jesus Christ, brothers and sisters, is still the authority in heaven and earth. Ano sabi ni Kristo? Matthew 28 verse 18, all authority in heaven and on earth has been given to me. Si Kristo lang ang may kapamahalaan, kapangyarihan sa langit at sa lupa. Hindi niya po ibinibigay yun kahit sino. So, hindi pwedeng mag-imbento ang tao ng mga kaugalian, ng tradisyon, at ipatutupad niya sa kapwa niya tao. Bawal po yan. Maling-mali. So, sa ating pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, kung kayo po ay ibig niyong sundin ang salita ng Diyos sa inyong buhay, maging tunay na Kristiyano, kayo po ay inimbitahan namin ngayon sa pamamagitan ng imbitasyon ng Panginoon sa Kristo. Marcos 16:16. Sabi ng Panginoon sa Kristo, ang sinumang sumasampalataya at nababautismuhan ay maliligtas. He who believes and is baptized shall be saved. Ano pa sabi ni Pedro? Mangagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus sa kapatawaran ng inyong makasalanan at sa pagtanggap ng banal na Espiritu. Gawa 2:38. Kung kayo po ay kumbinsido na nais namin kayong tulungan, magpasabi lang po kayo, magbigay kayo ng notisya sa amin. Dapat sinabi ni Apostol Pablo, 2 Corintios 6:2, ngayon ang araw ng kaligtasan. Today is the day of salvation. Now is the acceptable time. So, ulitin ko po ang imbitasyon ng Panginoon sa Kristo. Matthew 11:28-30. Sabi ni Kristo, come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Yung labor po yung nabibigatan ang kanilang mga konsensya. And I will give you rest. For my yoke is easy. Ang aking pabigat ay magaan, madali lamang, at ako'y magbibigay sa inyo ng kapahingan sa inyong mga spiritual na pamumuhay, sa spiritual na inyong mga puso. Yan po ang ating leksyon. Maraming po salamat sa inyong pakikinig. Nawa bendisyon ng kayo ng Panginoon at ang salita ng Diyos ay sumainyo. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Ama po naming banal, maraming salamat sa inyong salita. Maraming salamat sa Panginoong Jesucristo na siya nagbigay ng kanyang buhay para sa aming kaligtasang spiritual. Maraming pong salamat sa ating mga sponsors, World Radio International, sa White Sparrow Road Church of Christ, mga kapatiran na tumutulong sa broadcast na ito at sa YouTube, Brother Rico and Sally Canlas of San Fernando City, Pampanga Church, kapatid na June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, Brother June and Sister Rose Ontalasco of Canada, kapatid na Nards and Bibing Grace Tuanyo of Lao Capiz, karon po ng bagyo doon, Brother Ed and Sister Beulah Lauder of California, Brother Greg and Sister Luz of Lingayen, Pangasinan, Annalyn, and Brother Jonathan Ramos of Lingayen, Pangasinan, Brother June and Sister Tess Abaya of Nueva Ecija. Maraming po salamat mga kapatid. Bendisyon na tayo ng Panginoon. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pinapatawa din natin ang mga nagkulang at nagkasala sa atin. Ito pang aming dalangin sa ngalan ng ating Panginoon sa Kristo na ating tagapagligtas.
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia, hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.